dumako tayo. Doon muna tayo. Sa boksingan ho, mga kababayan. Babalik lang ho tayo. Dito muna tayo. No, eto, Baste Duterte na. Naalala nyo si Baste Duterte, mga kababayan? No? Doong naglunsad sila nung rage nila, RAGE, na ang gusto lang daw nila, mga boss chief sir, ay ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kumbaga, ang pagkakaintindi ko doon sa mga sinasabi ni Baste Duterte, kayo, ibang mga politiko na mga nagnakaw na, no? Mayayaman na kayo, meron na kayong mga ganito, meron na kayong mga ganito, tigilan nyo na yan, no? Yung kumbaga parang, sa akin lang pagkakaintindi ko, parang, tigilan nyo na yan, okay na, solved na kayo, nakakakain na kayo sa restaurant. Yung kumbaga parang, walang walang pagpapapanagot, basta kumampi na kayo sa amin. Yun yung naintindihan ko doon sa rage nun no? Isa lang ang gusto namin dito, ulo ni Bongbong Marcos. Yun nga lang ho. May pagtatanong na ho ako ngayon sa aking sarili. Ano bang ulo ang gustong supsupin ni ano bang ulo ang gusto ni Baste Duterte? Di ba? Kasi sa lalaki ho, no? Dalawa ang ulo, mga kababayan. Hindi ko naman po isisingit sana yung ulo sa baba, mga boss chief sir, kung hindi natatawag na Barbie. Hindi natatawag na Barbie ng Davao si Baste Duterte. Kaya ho naging dalawa ang iniisip nating ulo, sabi ni Madriaga, Barbie daw. Kaya napaisip tayo, anong ulo ba talaga? Ngayon syempre, po-focus tayo doon sa seryoso at doon sa mas malapit. Bakit mas malapit? Kasi naman po, simula't umpisa pa lang po, ulo na ng Pangulo ang target ho nila, mga kababayan. Yung Vice Presidente, relos, nanghihingi yung bata, hindi binigay daw ng Presidente, gustong pugutin, putulin ang ulo ng Pangulo. Eto ngayon, Baste Duterte, ulo ng Presidente ang gusto. Ulo lang ni Bongbong Marcos ang gusto. Ngayon mga kababayan, para sa akin, dapat naman talagang suriin, imbestigahan, alamin, pag-aralan. Ito pong mga sinasabi ng mga Duterte. Di ba? Sabi ni Sir Sunny Reyes, baka type ni Baste, si Chris Ulo. Uy, suportahan natin yung kapatid natin na si Chris Ulo. Napakasikat na ho niya. Biruin nyo, megastar ang bumabati ng happy birthday sa kanya. Ako, mabati lang ho ako kahit hindi na siguro si Babalu o kaya si Redford White na lang ang bumati sa akin. Masaya na ho ako, mga kababayan bakit? Biruin mo, yung mga sumalangit nawa, yung kanilang kaluluwa, babatiin ka. Balik tayo dito. Para sa akin, kailangan na talaga ng pagsusuri at pag-iimbestigas dito sa mga ito. Kasi talagang, alam mo na yung pakay nila no? Alam mo na yung pakay nila na talagang ang gusto nila, tapusin, tsugihin ang ating presidente. Biruin mo, hindi na lang po isang tao yun, kapatid. Pupugutin yung ulo. Baste, pugot ulo din ang gusto. Si Pulong, galit din si kay Presidente Marcos kung ano-ano yung mga sinasabi din mga kababayan. So, sa nakikita natin, mukha talagang merong banta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos. Idagdag mo pa yung pagkakadiin ng Vice Presidente na pag may nangyari sa akin, pag ako namatay, huwag niyong tigilan, patayin si Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Di ba? Ngayon, paano kung nadulas na lang ang Vice Presidente sa banyo? Iisipin nung inutusan
sinabihan ng no joke, no joke. Ano na lang, sige, ito na yata yung sinasabi ng Vice Presidente na pag may nangyari sa kanya, di ba? Na pag may nangyayari sa kanya, patayin ko yung presidente, asawa ng presidente, at pinsan ng presidente. Meron na talagang pagpaplano, mga kababayan. At ang nakikita ko dito, hanggat hindi po natatanggal, napapaalis o nasisipa si Presidente Marcos ng mga DDS na yan, meron pa pong mga susunod na pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kasi etong mga ito, mga kababayan, hindi marunong magpigil. Ano po? Yung tipong may plano sila, pero ibubulalas nila, wala silang pakialam. Siguro talagang yun ang iniisip nila. Siga kami, walang pipigil sa amin. Kahit si Tato pa ang dumating dyan, hindi kami mapipigil. Sabi ni Vicente Latorsa, galing mo Insa Ramos, din kami, Ramos din ang kanila. Puro BBM loyalist kami dahil matatalino kami, hindi kami bobo. Para nyo na pong sinabi, Sir Vicente, na bobo yung mga DDS, Di ba? Sinusuri na ng National Bureau of Investigation ang pahayag ni Davao Mayor Sebastian Duterte kaugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maaaring mag-issue ng subpoena sa kanya ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Unti-unti ho akong napapahanga nitong si Melvin Matibag. Matapang. Ano po talagang dati po, ang pagkakaalam ko kay Director Matibag ho, mga kababayan, dati siya, more on Maka-Duterte siya. Ngayon, siguro na medyo nahimasmasan. Tama pa ba itong ginagawa nitong mga Duterte? O nawalan na ng Kaya, hindi, pero patas naman siya sa lahat Yung mga ganyang bagay, sasabihin na naman na metaphor or what? But, as our mandate, we are always mindful of the security of the President at babantayan natin yan at kailangan natin siguro imbestigahan ng mas maayos. So magkakaroon ng pagpapatawag, ipaliwanag sa NBI. Ang gagawin na naman niyang mga yan, sasabihin na naman po, wala naman pagbabanta doon sa buhay. Hindi na naman po pupunta. Hindi na naman po magpapaliwanag. Kasi yan ang style nila. Ang hindi magpaliwanag. Tatahimik na naman po si Baste, mga kababayan. Lilipad na naman po ng bansa si Baste para hindi magsalita, para patay na naman ang issue. Ganon na ganon ang ginagawa niyang mga yan. Sabi dito, we are reviewing it at tinitingnan natin kung kinakailangang gawin yan. But kung umabot sa ganoong sitwasyon, we will not hesitate na magpadala ng subpoena para siya mismo ang magbigay ng linaw. Papasubpoena, hindi naman din pupunta yan.